Ngayon ay atin namang tatalakayin ang alamat ng isa sa pinakamahabang hanay ng mga kabundukan dito sa Pilipinas, na kung saan ito ay matatagpuan sa Luzon at nakapaligid naman sa Pacific Ocean at mga probinsya ng Cagayan, Quezon at ilang probinsya sa Central Luzon, na tinagurian naman bilang the backbone of Luzon Island at kinilala bilang the mountain ranges of Sierra Madre na kilala sa malawak na kagubatan nito at pagpapahina ng mga malalakas na bagyong dumaraan sa Luzon sa panahon ng tag-ulan. Noong unang panahon, simula nang libutin ng mga higante ang ating daigdig, nakilala ang isang pamilya na naninirahan sa tabi ng dagat na sina Lusong at Sierra, nakilala naman sa kanilang lugar bilang mahusay na mandirigma at isang mabuting ina. Ang mag-asawa din ay pinaniniwalaang nagkaroon ng 2 anak, at ito ay sina Iloco at Tagalo na kapwa magagaling naman sa panghuhuli ng mga isda sa gilid ng mabatong baybayin ng karagatan. Ngunit isang araw, nasira ang masasayang araw ng pamilya ni Lusong at Sierra, dahil dumating ang kanilang matinding problema, at ito ay si Pogsong Hangin, kilala sa kanilang lugar bilang hari ng Easterlies. Naging problema ng mag-asawa si Pogsong Hangin dahil minsan na umano nitong niligawan si Sierra, ngunit ito ay tumanggi sa kanya, dahil mas pinili ni Sierra na mahalin at maging kasintahan ang makapangyarihang si Lusong. Kaya naman bilang paghihiganti, ang pinuno ng hangin ay dumating upang ipakita ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtumba nito sa malalaking puno, pagpapataas ng galit ng mga alon sa karagatan at pagpapabuhos ng mga malalakas na ulan, na tila isang napakalakas na bagyo. Sinasabing hindi ito titigil hanggat hindi sumusuko sa kanya ang kanyang pinakamamahal na si Sierra, ngunit kanya mang pagbali-baliktarin ang panahon, hindi talaga siya mahal ng kanyang iniibig, kaya naman ipinangako niya na dadalhin niya ang pinakamalakas na puwersa ng kanyang hukbo upang sirain ang lahat ng bagay na mahal ni Sierra. Isang araw, ang pagbabanta ng pinuno ng hangin ay natupad na, dahil sa wakas ay napatay niya sa pamamagitan ng kanyang mga pag-atake ang makapangyarihang si Lusong. Ngunit gayunpaman, bago siya mamatay, nangako si Lusong kay Sierra na lagi niyang poprotektahan ang kanilang mga anak, habang si Sierra naman ay gumawa ng isang huling sakripisyo na mananatiling walang hanggan laban sa kabaliwan ni Pogsong Hangin. Inihiga ni Sierra ang kanyang sarili sa baybayin hanggang sa ang kanyang katawan ay naging isang tipak ng matataas na bato at lupa na tila naging isang hanay ng mga kabundukan, hanggang sa nagsimula na din itong tubuan ng malalaking puno at makakapal na damo na naging tirahan naman ng mga nilalang na may buhay sa lugar na iyon. Ang mga hanay ng kabundukan na dating katawan ni Sierra ay nagsilbing panangga ng mga tao sa muling pagsalakay ni Pogsong Hangin at ng makapangyarihang puwersa nito na nagdudulot ng malalakas na bagyo at delubyo na nagmumula sa karagatan, at sa paglipas naman ng napakaraming panahon, ang mga hanay ng kabundukang ito ay pinangalanan ng mga tao na Sierra Madre bilang pag-alala sa kabutihang nagawa nito sa kanyang asawa, anak at pati na rin sa mga taong naninirahan dito.